Dahil sa hirap ng sitwasyon matapos manalas ang bagyong Yolanda, ilang pamilyang napilitang umalis sa kanilang mga lugar at makipagsapalaran sa Metro Manila. Maswerte mang maituturing ang ilang kinukupkup ngayon ng kanilang mga kaanak, libo-libo pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Narito po ang Balitang Hali Special Report. Sa unang tingin, may family reunion sa bahay na ito. Pero ang totoo, ang halos 20 kataong nagsisiksikan sa condominium unit na ito, panay biktima ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Mula Tacloban, Leyte, 4 na araw bumiyahe ang mga mag-anak ng Longhas at Garcia pa Maynila para pansamantalang makitira sa kanilang kamag-anak. Parang wala na kami babalikan eh. Kaya naisipan namin pumunta dito ng Maynila. Siyempre gusto kong mailigtas ang pamilya ko na makaalis ng Tacloban kasi ng panahon yung sobrang nanggulo eh. Nakakarinig na kami ng putukan dahil yung mga magnanakaw binabaril ng mga military. Kaya napanik kami, pinitit namin makaalis talaga ng Tacloban. Immediate concern na dati, ang iniisip ko, ma-debrief lang sila. Kasi it's traumatic for them. Let's say for example, nakakarinig sila ng train, MRT, nasya-shock pa rin sila. Sa tulong ng mga kaibigan at kaopisina, nakalikom si Randolph ng relief goods gaya ng pagkain at damit para sa pamilya. Pero batid ni Randolph na hindi pang habang buhay tatagal ang mga relief goods na ito. Kaya naman panawagan niya at ng kanyang pamilya, oportunidad para makapagtrabaho habang nandito sa Maynila. Una na riyan ang tulong para makapag-apply ng bagong ID, work permit at iba pang papeles. Lahat ng mga documents namin, yung mga ay naanod sa baha. Hindi pa namin nare-retrieve hanggang ngayon. Kailangan din namin yun for the future use, di ba? Kailangan nilang tugon ngayon is how to move forward in terms of kung may babalikan sila or wala, kailangan mabuhay sila. Kung magkaroon na ng job silang lahat or matugunan ng pangangailangan nila, if they're ready, they can go back to Tacloban, tas they can start a new life or they can continue living here pero in a better condition na may trabaho sila. Sa ngayon, mahigit 10,000 evacuees na ang dumating sa Villamor Air Base sa Maynila. Ang ibang walang matuloy ang pamilya dito sa Maynila, pansamantala munang tumutuloy sa mga evacuation center, covered courts at barangay halls dito sa Maynila at sa ilang karatig probinsya. Pero ang tanong ng ilang nakaligtas, hanggang kailan sila titira sa mga pansamantalang kanlungan? Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, isa sa mga pinag-aaralan ngayon ang pagtatayo ng resettlement houses sa Maynila para sa mga nawala ng bahay dulot ng bagyo. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga survivor sa tulong ng mga programa ng TESDA gaya ng meat processing at paggawa ng tinapay at iba pang handicrafts. Wala pang plano for that, but definitely pagpaplanuhan yan kung kinakailangan silang hanapan ng resettlement area, kung saan sila permanently mag-stay, we will do that in coordination with the other line government agencies. Bagamat wala pang tiyak na plano para sa pagtatayo ng permanenteng bahay ang mga biktima ng Yolanda, handa naman daw ang gobyerno na magbigay ng pansamantalang tulong gaya ng offline hatid at temporary shelters. Habang may paparating na mga kababayan tayo from Tacloban or from other areas na gustong lumipat dito sa Maynila ay aasikasuhin natin, nandyan nakahanda yung ating iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero para kay Jimmy at sa kanyang pamilya, ayaw na nilang magbakasakali pa. Habang di pa tiyak kung may kinabukasan sila sa Tacloban o dito sa Maynila, plano muna ng pamilyang Garcia na makituloy sa kamag-anak nila sa Canada at doon maghanap ng trabaho para mas malaki ang kanilang maipon at makapagsimulang muli. Pwede pa kaming bumalik pero sa palagay ko baka doon na muna kami sa Canada. Dahil wala na kami negosyo. Wala naman kami mga gamit, kundi bahay lang natira. Wala na pang gagawin namin doon.